Napakaraming nagtatanong nito, lalo na yung iba na baka daw hanapan sila ng return ticket dahil permanent residency na sila sa ibang bansa. Yung iba naman naka-wife or husband visa. Yung iba naman mga OFW na akala ay vacation pa rin ang ilalagay sa e-travel departure card registration kapag pabalik na sila sa ibang bansa. Sa mga naka-permanent residency na sa ibang bansa, dahil nga inisa-isa ko rin ang pagpipilian sa purpose of travel sa e-travel departure card registration, ay wala nga yung category na residence. Ang nasa pagpipilian lang ay business, conference, education, official mission, medical reason, holiday vacation, incentive, at may others. Meron ding religion, transit, visiting friends, at yung last guys ay work at employment na ito yung para sa mga OFW. So yung mga permanent residency na sa ibang bansa dahil nga wala sa pagpipilian ng residence or permanent residency abroad, ang pipili nyo lang guys ay others. Dahil kapag yan ang pinili nyo ay walang lalabas dyan na return date. Dahil kapag nilagay nyo dyan na visiting friends or relatives ay may lalabas na return date. At posible kayong hanapan sa immigration ng return ticket. Ganon din kapag naka-wife or husband visa. Others lang din ang pipiliin nyo dahil kapag wife or husband visa ay hindi naman babalik sa Pilipinas kaagad-agad or posible ngang matagal bago bumalik dahil ang wife or husband visa ay pwede mag-stay ng matagal lalo na dito sa United Arab Emirates. Dahil kapag nilagay nyo dyan na visiting friends or relatives ay lalabas ang return date at posible pa yung hanapan ng return ticket sa immigration. At sa ating mga OFW naman guys, ay work or employment ang ilalagay nyo. Dahil may nag-message sa akin na stress na daw siya dahil paulit-ulit daw niyang nire-register at sinecheck naman niya ang mga details na tama naman daw. Pero bakit may return date? Pero nung in-screenshot niya sa akin at sinend niya sa akin, ang nakalagay sa purpose of travel ay vacation pa rin. Ang vacation guys, nilalagay yan kapag pauwi sa Pilipinas. Pero kapag pabalik na sa ibang bansa, ay work or employment ang ilalagay nyo kapag isa kayong OFW para walang lumabas dyan na return date. At sa mga pauwi naman sa Pilipinas na ng mga nagtatanong na for good na daw, ang ilalagay nyo sa purpose of travel ay returning resident. At ang bago ngayon sa e-travel arrival card, kung dati ay may return date na nakalagay, pero ngayon ay wala na. Sa e-travel departure card na nila ito nilipat. At sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel, meron akong mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.